Ito po, sinabi po ng House leadership na aapurahin nila ang pagtalakay sa panukalang 200 pesos. Ayan, ayan. Dagdag sweldo. Ayan po ang banner story ng ilang mga pahayagan sa Inquirer. 200 pesos. 200 pesos. Ayan, wage increase. Oo. At kung maaprobahan daw yan, ang magiging minimum na ay 845. 845. Doon pa lang sa tunog pa lang, Medyo, parang mayaman na tayo kagad, no? Talaga. Parang nakakasigla talaga, no? Talaga. Ayos yan, 845 ba naman, kausapin nga natin ang pinakatatay ng Department of Labor and Employment. Aprobado kaya sa kanya ito? Oo. At natanong ba siya ni Speaker bago nagkwento si Speaker? Si Labor Secretary Benny Laguesma. Secretary, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang morning, Katunying. Magandang morning, Ka Jerry. At magandang morning din po sa lahat ng inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Kayo po ba natawagan man lang ni Speaker dito sa 200 pesos na to bago niya i-announce sa publiko? Katunying, actually, earlier pa meron ng mga panukalang batas na nakahain At iba-ibang mga klaseng amount. At kahapon, ako ay tinanong kung agree o disagree. Hindi ko naman po sasagutin yun ng yes or no dahil ang posisyon naman po ng DOLE ay hindi nagbabago. Ang amin pong tungkulin dahil ang yung mandato at saka power na mag-legislate sa Kongreso, hindi po natin yan pwedeng mapakialaman. Ang amin pong mandato, magbigay ng technical inputs upang makita naman at mabalanse po rin yung mga pagtatalakay kasi alam naman niyo ang medyo sensitivity ng Department of Labor and Employment. Lagi pong naghahanap ng balanse para matiyak po natin na ang mga negosyo, ang mga trabaho patuloy na lumalago at sana matagdagan pa yung dekalidad na trabaho. At yun nga pong ginagawa ngayon ng ating Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, Katunying at Ka Jerry, ay yung may kinalaman sa entry-level minimum wage. Yung iba pa po, batin naman po ninyo, kung nais po natin ng mas mataas na sweldo, yan po ay nasasubject o isinasaalang-alang sa ugnayan ng manggagawa at namumuhunan, lalo na po yung may mga union. At yung iba naman po ay may kinalaman din batay sa kanilang competencies at saka skills. Kaya ang DOLE po, lagi pong magbibigay ng inputs pero hindi, wag po nilang asahan na sasabihin namin ayaw namin, hindi namin gusto. Kasi hindi naman po yun ang tungkulin ng Department of Labor and Employment. Kung sakali po, kung sakali na magkaroon ng batas na may tinatadhana at pagkalipas po ng mahigit na 36 years na po yata yung Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, maglalabas po ng legislated wage hike, dapat po maisaalang-alang din yung mga posibleng consequences may kinalaman po sa level ng employment. Ayan, din pong gross domestic product. Kasi minsan po nakala nila po kami ay humaharang. Pinapaabot lang po namin yung concern na malaking bahagi ng atin pong mga negosyo, existing enterprises, ay nandun po sa kategorya ng micro, small at medium. At kaya nga po ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga biyahe niya, naghihikayat ng malalaking kumpanya para mag-set up po dito ng kanilang pagawaan na lilikha ng mas dekalidad na trabaho. Tama po yun. Sa unang sagot nyo pa lang, Secretary, nasagot nyo na lahat. Bali, mga itatanong namin. Maraming salamat po. Hindi, ganito na lang. Secretary, sa Senate nung nakaraan, 100 ang... sabi ng mga senador, ayan 100 sabi ho ng ilang mga congressman, ang liit naman yan. Napadagok pa sa lamesa. 300 dapat. Ito hong kay Speaker ngayon ay parang meet halfway, 200. Kapag, siyempre, sabi nyo, sigurado kayo'y magbibigay ng mga technical inputs dyan. Between 100 to 200 na ito, na proposal na ito, Secretary, may malaking epekto ba ito sa tingin ninyo sa mga employers? Nabanggit nyo kanina employers, at syempre yung magiging final na presyo na ng bilihin, services goods and services. Goods and services.
Jerry, meron lagi pong chain reaction. Ayan. Kasi po, yun nga, habang tayo po, gumaganda po yung ating employment level, pero hindi ho nangangahulugan na dapat kampante na tayo. At meron pong mga dapat na pagsasaalang-alang doon sa mga kapasidad. Hindi naman po natin ipagwawalang bahala yung pangangailangan ng mga manggagawa at kanilang pamilya. But having said that, ang nakikita ko po talaga, dapat bigyan ng masusing pagsasaalang-alang at hindi naman po siya parang simple lamang na 100 plus 200 equals 300 divided by 2, 150 para medyo lamang ng kaunti gawing 200. Hindi po ganun kasimple ang equation, arithmetical computation. Tinitignan po, kaya nga po nabanggit ko yung technical inputs Yung po yung talagang pinag-aaralang mabuti. Katulong po ng National Wages Productivity Commission dyan, ng atin pong NEDA at saka DTI. Kasi gusto po nating habang binibigyan ng pagsasaalang-alang at pagtulong yung pangangailangan ng manggagawa, tiyakin din na lalago ang mga negosyo para sa parehas po silang makinabang kung ano man pong economic growth ang makita natin at yun naman po ay laging kasama doon sa mga factors na tinitignan po ng National Wages Productivity Commission. At ang amin nga pong laging ulit, sirang plaka na yata kami, Katunying at Jerry, na ay yung balanse at saka ang amin pong pinag-uukulan ng pansin ay yung minimum wage adjustment na tinagubili naman ng ating Pangulo na timely review, 60 days. At nakatapos nga po lahat ng Regional Wages Productivity Boards nung nakaraang taon sa adjustment. Ang naiwan lang dyan, Jerry at Katunying, yung pong Region 5. Dahil ang manggagawa mismo na kumakatawan doon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, nagmungkahi po sila na wag muna hindi timing. Dahil katakot-takot ang bagyo dyan sa Region 5. Opo, at medyo ngayon, hindi naman ibig sabihin, wag na natin pag-usapan. Medyo isaalang-alang muna natin na makabangon ang mga kumpanya dito. Karamihan dito, hindi naman malalaking mga kumpanya. Tulungan natin sila at tiyakin lamang natin sa kanila, sa mga employers na patuloy po ang aming hanap buhay at magtulungan tayo nang sa ganun makabangon at saka natin pag-usapan, dagdagan nyo kami ng karagdagang amount o halaga para naman makatugon kami sa pangangailangan namin at ng aming pamilya. Opo. Ayun. Siguro, last na lang, para lang diretso. Yung po bang technical input nyo, pwede natin sabihin na sa technical input nyo ay pwede ba natin sabihin na pag tumaas ang sweldo ng manggagawa, sigurado tataas din ang presyo ng bilihin at serbisyo? Meron pong ganyang klaseng senaryo, Katunying at Jerry, to be candid about it. At hindi lamang po yan, kasi po yung mga nakaraang, kahit po yung mga nakaraang minimum wage adjustments lamang, meron po siyang nakikitang mga effect, hindi man ganun kalaki, meron pong minimal effect. Kaya nga po binabalanse. Hindi lamang po siya doon sa presyo, yung inflation rate. Kasama din po yung employment level. Kasi nakikita po yun ng ating National Wages and Productivity Board, kabahagi ng NEDA at DTI. Ano po ang nagiging epekto niya kung ganitong klaseng amount. So meron po siyang mga ginagawang simulation na tinatawag. At nababalidate naman po yan pag nailabas na po yung wage order. Sinusubaybayan po kasi hindi naman po natatapos ang trabaho ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards pag nakapagpalabas na po sila ng wage order. Tuloy-tuloy po, minomonitor kasi gusto nga pong magabayan mga kumpanya nang sa ganon na matiyak na sana tuloy-tuloy ang operasyon, makapagdagdag pa ng mga trabaho para po sa mga manggagawa. Opo. Secretary, maraming salamat po. Ano po ba pinakikinggan nyo na yun dyan sa, parang may music without you. Katunying Apa. at saka Jerry, gusto ko lang pong sa inyo pong kapahintulutan. Sige pa. Gusto ko lamang pong ipaabot sa ating mga kababayan na may kakaroon po ng nationwide jobs fair bukas po. Sige po. Sige po. I-announce po. Maganda yan. Yun po yung yung halos sa lahat po ng mga regions meron pong jobs fair at ang layunin po talaga yung mga available na trabaho sa bawat rehiyon may pagkaloob po sa mga manggagawa na naghahanap ng trabaho. Kaya naman naghahanap ng mas mataas na kalidad ng trabaho. Kung natatandaan nyo po kahapon hanggang kahapon sa po nung Martes,
nagkaroon po ng tinatawag na Job Street CareerCon 2025. Nandyan po yung DOLE kasama po ng Job Street na nagkaroon din po ng jobs fair, no? 2 araw po. At medyo ang talaga po tuloy-tuloy dapat na yung employment facilitation sa tulong po ng mga business organization, kasama na rin po ang ating Public Employment Service Offices kasi diyan po sa ginanap sa SMX Convention Center. Katulong din po namin diyan yung peso ng Pasay City po. So, gusto ko lamang pong sabihin na yung ating mga kababayan pwede pong mag-check sa ating regional offices. Ayun. Para po dun sa venue ng job fair po sa darating tomorrow, bukas, Friday. Opo. 31. Meron din po tayo sa NCR. Ito po ay sa Rizal Coliseum. At medyo tinatarget po na yung mga gumraduate ng 4Ps o mga nasa 4Ps ng DSWD, magkaroon po ng pagkakataon tungkol sa mas maayos na trabaho, hindi po laging umaasa sa ayuda kasi hindi naman po talaga dapat maging batayan. Puro ayuda. Serbisyo, ayuda lamang. So sa Facebook po ng DOLE makikita yan kung saan listahan. Opo, makikita po. Ipinapapost po natin yan nang sa ganun magabayan po ang ating mga manggagawa o job seekers. At ang pinakamahalaga pong gusto kong ipaabot, wala pong bayad yung serbisyo. Wala ba? Baka may mga mag-ahente dyan. Meron din pong kasama dyan na orientation para po sa mga kabataan na pwedeng mag-avail ng programa ng DOLE, SPED, EIP. Again po, ang lagi pong bottom line yan, libre po ang serbisyo ng DOLE. Wala pong dapat na bayaran. In fact, yung mga first-time job seekers po, meron tinatawag na First-Time Job Seekers Act. Nakukuha po yung mga dokumento ng libre, NBI, SSS, PSA, minsan po kasi merong mga talagang enterprise. Magagaling mga Pilipino, magaling kumita, kaya lang nilalamangan yung kapwa nila, yung iba nating mga kababayan. Secretary, maraming salamat po at amin pong sisilipin o yung mga kababayan natin, silipin ninyo ang Facebook page ng DOLE para dun sa sites kung saan gagawin ang jobs fair sa lahat ng region. Bukas. Thank you. Meron pong ilang regions na meron na po ngayon. Mga dalawang araw po sila. Meron naman pong region na 5 sites po nila, kagaya po ng Region 3. So, makikita po nila, nilalapit po natin para sa mga job seekers ang venue po ng ating mga job fairs. Okay. Thank you, Secretary. Salamat po. Maraming salamat, Katonying at Ka Jerry. Happy weekend! Woo!